Hindi nila kakayanin. Ito ang iginiit ni Public Works and Highway Secretary Vince Dizon patungkol sa mga isinasagawang investigasyon sa maanumalyang flood control project. Kahapon, nag-inspeksyon si Secretary Dizon sa substandard umanong flood control project sa bayan ng Nauhan, Oriental Mindoro. So, ito lahat ng ito, i-compile natin at magbi-build up na tayo ng mga kaso. No? Kagaya nung ginawa natin kahapon, kagaya nung gagawin natin ulit sa Huwebes. Magpapile na naman ulit kami, mas marami pa ulit sa Huwebes naman. At until ma-form yung independent commission na ibubuo ng Pangulo natin, ganun ang gagawin natin. Kapag nabuo na yung independent commission, ipapasa natin itong lahat sa independent commission para talagang mapag-aralan. Kasi hindi to isa-isa lang, hindi to Bulacan lang, hindi to Oriental Mindoro lang. Tingin ko buong bansa ito. Sa inspeksyon, natuklasan din ng kalihim kasama si Oriental Mindoro Governor Homerlito Dolor ang anomalya dahil sa chap-chap umano ang proyekto. Kabilang sa pinangalan ng sangkot na kontraktor ay ang Sunwest Construction and Development Corp, Elite General Contractor and Development Corp at St. Timothy Construction Corp na kilalang pagmamay-ari ng pamilya Diskaya. Na itong stress na ito ng 2024, 7 projects. 5, Phase 1, Phase 2, Phase 3, Phase 4, Phase 5. Pare-pareho ng amount, 300 million. Pare-pareho ng phase. Ang tanong ka ng lugar, sabi ko, bakit pa chinap-chap? Why not 1.5 billion? Ay iisang area. At ang matindi, chinap-chap, iisa din naman ang kontraktor. Iisa ang date of bidding. Iisa ang date of award. Iisa ang date of contract. Iisa ang date of notice to proceed. At iisa ang date of receive ng company. Ayon pa kay Dizon, nasa 100 reklamo at report na natanggap nila patungkol sa railroaded umanong proseso sa pag-award ng bidding, notice to proceed at payment sa proyekto. Meron talagang pattern na nakikita natin halos pare-pareho yung mga dates na sinasabi ni Gov ngayon. Similar din yan sa mga nakikita natin sa Bulacan. At hindi ako magtataka, hindi naman February lahat. Pero ibig sabihin yung magkakasunod na araw, yung magkakasunod na notice to proceed, magkakasunod na payment. May pattern tayo nakikita. And hindi ako magtataka kapag pumunta tayo sa ibang mga lugar, hindi ako magtataka na ganun. Samantala, humiling si Secretary Dizon sa Department of Justice upang maglabas ng Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO laban kay dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Ito ay bunsod ng isinasagawang investigasyon ng departamento dahil sa pagkakasangkot nito sa umano'y anomalya sa flood control project. Bukas naman araw ng Huwebes, inaasahan na muling maghahain ng reklamo sa Office of the Ombudsman si Dizon para sa ilang DPWH personnel at kontraktor. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.